what the Lord has given to us, and this is a stewardship that the Lord has given, and we have to be very, very careful how to do it, because if the ministry is run concerning or by the intelligence or the wisdom from the world, then we cannot be successful servants of the Lord Jesus Christ doing the ministry. But the ministry is based on the Word of God, and the methods will be also in principle of the Word of God. We have the same message: redemption. The Lord Jesus Christ came to save us, and that He would like these people to worship Him as the King of Kings and the Lord of Lords. We have different ministries, but these ministries are only gearing up to the purpose of the glory of God, and for giving people the opportunity to worship the Lord by helping them know the truth. Because when they know the truth, they will have faith in the Lord Jesus Christ. They will receive the Lord Jesus Christ. And so this is the question this morning. The local church, why are we here? What is really the purpose? What is really the goal? Why is it that we have Bethel Fundamental Baptist Church? Why is it that the church is here? I'm not talking about churches all around the world, because there are churches around the world who do not preach the gospel. There are a lot of churches today that have a pseudo Christianity. They have leaders who are a pseudo Jesus, like Kibuloy. He said he is the anointed one. He is the Lord Jesus Christ, appointed Son of God. Hindi ba kayo kinikilabutan? Hindi ba kayo nagkaroon ng goosebumps kung marinig yung isang tao na nagsasabi na, I am the appointed Son of God. So if the Lord Jesus Christ is the Son of God, He is now the appointed Son of God. He is leveling Himself to Christ. That's Kibuloy. If you don't know him, then a lot of people right now here in Manila are supporting the ministry. At doon kami sa Davao, nakita ko namin ang kanyang palasyo na bahay doon, at may garden po siya doon. Isang pastor na nagsasabi, if you are going to the garden of Kibuloy, kasi mayroon siyang garden parang paradise or something like that. Sabi niya, you are also supporting him. Kasi nababayad kayo. Ang pera na ginamit mo doon ay galing sa Panginoon, at sinusuportahan mo siya sa pagbayad kung pumasok ka doon. Yung mga pastor din na pumasok po. So anyway, why are we here? Bakit nandito po tayo? Bakit every Sunday ay nandito tayo nagtitipon-tipon bilang isang iglesia ng Diyos? Okay? Ang iglesia po, ang simbahan, ang church po ay hindi building. Okay? Hindi po siya building, hindi po siya cathedral. Okay? Kundi ang church ay katulad ng tabernacle. Itong building na ito ay temporary lamang, kaya naglilipat-lipat. Katulad ng tabernacle. May mga phantom church din na kung minsan nakikita mo kung saan na sila, minsan nawala na rin, kung minsan nandyan, kung minsan nawala na rin. Ang tawag namin sa kanila ay phantom church. Kaya, what kind of church are we? Okay? Why are we here? Bakit nandito po tayo? When we know the real reason why the church is here, we will not be confused of man-made strategies. The answer is in our Bible. Nandito po sa ating Biblia. Bakit po nandito po ang church? Jay, tulungan mo ako. Wala akong dito. Okay. Some possible answers. Ano po ba ang purpose ng church? Bakit po nandito tayo? Ito po mga possible answers. Kung ang answer mo ito ay ito na po, mga posible lang po ito ng mga answers. Ang una po ay to present the gospel to the lost.
Yun ba ang church natin ngayon dito? Ito ba talaga ang goal natin? Number 2, to bring hope to the hurting people. Kung sino man ang may mga problema dyan, nandito po ang church, at pumunta sila, at bibigyan po sila ng comfort, at siguro lunas, or something like that. Okay. Number 3, basahin niyo po. Ready, go. That's a good reason. Para nandito tayo, para may place for worship, and nandito po ang instruction. To equip saints for the work of the ministry. And ito din sa Bible niya. To comfort the grieving, to feed the hungry, to help the needy. Parang lahat-lahat ay purpose natin yan, ano? Pero ito po ay possible answers lamang. Ngunit ang totoong answer ay sa sunod na slide. Ano po yan, kuya? These are all worthwhile reasons and a part of the greater picture. But these are not the primary reasons for church existence. Hindi po itong tunay na reason kung bakit nandito po tayo. At ito na po ang reason na ito. Okay? Next please. The purpose of the church and the best answer is to glorify God. To glorify our Lord Jesus Christ. To glorify the Lord our God. 1 Corinthians 10:13. Pastor, sabi mo, very, very simplistic naman yung answer. Ganun lang ba yun, Pastor? Hindi. Alam nyo, maraming mga tao, maraming churches, they are existing, pero they are not glorifying God. They are existing to glorify their name. They are existing to glorify their building. They are existing to glorify their ministry. But what is really the purpose why you are here and I am here? And the church is here because so whether you eat or drink or whatever you do. What is eating and drinking? Ito po ay normal na gawain ng tao araw-araw. Normal na pong kumain. Normal na pong uminom. Pero kung minsan ang pag-inom na ito ay hindi na tubig. Sa ikmay, normal yung pastor. No? May iba namang mga tao na kahit nabubunggo na, kahit nadadapa na, kahit na-aksidente na sa kalasingan, sige pa rin. Okay? But you know what? Eating and drinking are normal things that we do every day. We don't think anymore or plan anymore talaga na kayo po ay kakain. Pag nagutom ka, ay ang unang tendency mo ay hanap ng pagkain. Ganun lang po yun. And ito ang maliban doon sa mga normal things na nangyayari sa ating buhay, whatever you do. Ano po dito ang whatever you do? Lahat-lahat po na mga ginagawa natin, kahit na sa paglalakad natin, sa trabaho natin, sa ating pamilya, sa ating mga ambition sa buhay. Yan. Ito po ba ay nakapagbigay ng lugod sa Panginoon? Kung ito po ang sentro ng ating purpose of living, then this is also the purpose of why the church is here. Okay? Bakit? Mga tao po maraming problema is because they are already doing something for themselves, to glorify themselves. Ako, me, I, myself. Okay lang po. Wala nang iba. Kundi ako, kung sasagabal ka sa aking mga plano sa buhay, then patay ka sa akin. Siguro yun sa kanila. But you know what? Sa Panginoon, hindi po. We are in existence here. Because whether we like it or not, better like it, we will give glory to God. Okay, mamaya po, pupuntahan din natin yan. Now, do all to the glory of God. English Standard Version. So, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. This is the purpose of the church, to glorify God. Now, this is a test, the acid test of the church. Ano pong ating vision? The glory of God will be known through BFPC in our immediate communities and around the world. Talagang nilagay natin dyan ang glory ng Panginoon.
Hindi pwede na malisa tayo doon dahil kung hindi natin maisip yan sa araw-araw natin mamumuhay, especially at Bethel Fundamental Baptist Church, minsan nakakalimutan natin pala na nandito tayo, gumagawa tayo ng mga bagay sa ministry, it's because we want to glorify the Lord. And ang mission natin, BC will pursue our vision to declare the glory of God by touching our communities. Marami po tayong mga ginagawa for this summer. Worship, discipleship, instruction, evangelism, Christian education, and many, many more. So yun po, the purpose why the church is here, the acid test is, when you go to the church that declare their name, their glory, not the Lord Jesus Christ, not the glory of God, then get out of the church because that is not the purpose why the church is here. The only purpose that the church is here is to glorify the Lord. Next please. 1 Corinthians 6:19 and 20. Basahin po natin. Sabay-sabay. Ready? Begin. For do you know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. You were brought to the price. So glorify God in your body. This is just pagutong ito. Ang 1 Corinthians. Kanina po, nagbasa po tayo kanina na whatever you do unto the glory of God. Chapter 6 naman, ito naman ang sinasabi niya, you are not your own. Kung ikaw pala po ay membro ng pamilya ng Diyos, hindi na po kayo have no right to call yourself your own. Hindi na po sa'yo yan. Ang mata mo ay hindi na po sa'yo yan. Ang bibig mo, hindi na po sa inyo yan. Ang kamay mo ay hindi na po sa inyo yan. Ang itong talino ay hindi na po sa inyo yan. Kundi ito, ang katawan na ito ay templo ng banal na Espiritu. Sabi niya, you are not your own because you were bought. Binili na po kayo. Galing po doon sa pangangalaga na ni Satanas. Dati po, sa pangangalaga tayo ni Satanas, binili na po kayo ng dugo ni Jesus sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng grace ng Panginoon na binigay sa inyo. Kayo po ay nananalig sa Panginoon. You are not your own. You are bought with a price. Anong price? Dito po ay ang buhay ni Jesus. Ang buhay ni Jesus ay tinigis doon sa krus ng Kalbaryo. Binili po tayo galing po sa market of sin. At nilipat po tayo sa pangangalaga ni Jesus. Kaya po, hindi na po kayo makapagsabi na ang katawan mo na yan ay sayo. At sabihin mo, Panginoon, akin to akin, wala kang pakialam dito. Now, maybe, you were not bought with a price yet. At hindi ka pagmamayari ng ating Panginoon. Delikado din po yan. So ito po, you were bought with a price. You are not your own, for you were brought with a price. So, because of that, because you are not your own, ano po ang gawin natin? So, glorify God in your body. How could we glorify God in our bodies? Ginagamit po natin itong katawan natin sa Panginoon. Ginagamit natin ito sa ministry ng Panginoon. Hindi natin ginagamit ito para sa atin lamang. Sa goal natin lamang. Kundi lahat-lahat natin na ginagawa ay para sa Panginoon. Kung may makita po tayo ng mga tao na sinasabi niya na siya po ay Kristiyano, ngunit pinapagamit niya ang kanyang katawan sa dyablo, o pinapagamit niya ang katawan sa ibang bagay hindi kalugod-lugod sa Panginoon, isa lang po dyan ang aking naiisip. Baka ang tao na yan ay hindi pa siya nabili ng Panginoon at hindi pa siya ligtas. Dahil kung tayo po ay ligtas, pinapagamit natin kung ano man ang sa atin ay para din sa Panginoon. Hindi pwede, ay, Pastor, hindi ko pwede gamitin yan. Hindi pwede ko ipagamit sa church yan. Akin yan eh. Hindi ko pwede papagamit sa Panginoon yan. Baka masira yan. Ganun ba yan? Ibig sabihin, baka hindi ka pa nabili ng dugo ni Jesus.
Dahil sabi na dito, I know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God. Galing din sa Panginoon yan. You were not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. Next, please. Ito pong sunod. Romans 15, 5 and 6. Ginagawa natin ang paraan. Nagagamit po tayo ng mga scriptures para ipakita na ang ating katawan, ang ating kung naman sa atin ay hindi sa atin kundi sa Panginoon. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Marami po dyan. Sabi niya, the God of endurance and encouragement grant you to live in such. Ano po? Paano? In harmony with one another. Nang makikita na tayo po'y binili ng dugo ni Jesus if we are in harmony with one another. Number 2, in accord with Jesus Christ. With one accord. Ganun pa rin. Unity pa rin. Together. Ano may ang mga words na yan? Together. You may with one voice glorify the Lord. So po itong characteristics ng isang church. Hindi lamang na ang isa miyembro ng Iglesia ng Diyos ay gino-glorify niya ang Panginoon at saka ang iba, isang namang miyembro ay hindi nag-glorify ang Panginoon. So, meron siyang hindi magandang nangyayari doon, ano? Dahil iba ang utak ng ibang mga tao, ibang iniisip ng ibang mga tao. So, may diferensya. Sabi ng Panginoon, with one voice, we glorify the Lord. Now, voice dito ay hindi ibig sabihin lamang na ito sa bibig, kundi kung anong pinapakita natin sa ating buhay. That in one life, in one voice, we will glorify God and the Father of our Lord Jesus Christ. So ito po, the purpose of the church, why we are here, is to glorify God. Ulitin ko po, hindi pag-glorify ng building, hindi pag-glorify ng ministry natin, hindi, mas lalo na hindi pag-glorify ng pastor, ang pastor, hindi nyo i-glorify. At ang iba pang mga bagay na napaloob dito sa iglesia ay dapat hindi natin i-glorify. Kung minsan, ito pong nangyayari sa ibang iglesia. They glorify their heritage. Bakit nandoon ako sa church na yan? Because of their heritage. Ang ganda ng heritage ng church na yan, kaya nandyan ako. No. Be careful. Heritage is good. But if it takes the place of glorifying God, watch out. Watch out. Dahil hindi po yung purpose ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon ay He will be glorified. Paano po kung ang church doon sa bundok, church sa mga tribo, na wala silang masyadong magandang heritage. Ang heritage po nila ay cannibalism at kung ano-ano pa. But sila po ay niligtas ng Panginoon. They will glorify the Lord. Remember, ang Panginoon na ang nagsabi, upon this rock, sabi niya, I will build my church. Hindi niya sinasabi, I will build St. Peter Church or I will build Peter's Church. No. I will build my church, sabi ng Panginoon. And the gates of hell shall not prevail against it. Ang iglesia na totoo, iglesia ng Diyos na totoo, ay tumatakbo at kahit anong pader yan, they will not prevail against the church. Kahit na the hell cannot prevail against the church. Kahit ang impyerno pa, hindi pwedeng pumigil sa iglesia ng Diyos na totoo. Natatakot ba kayo? Na tayo po ay nagsishare ng gospel. Alam niyo po ang verse na ito? And the gates of hell shall not prevail against it.
We are in offensive side, mga kapatid. Hindi tayo passive. Ang church ng Panginoon ay sa offensive side. The hell could not prevent us, sabi doon. Could not prevail against us. So, patuloy nagmamarcha. Kinakausap ko po ang isa nating member na nandun tayo sa Molino this last week. Sabi ko, Kuya, papasalamat tayo sa Panginoon dahil nag-upgrade, nagle-level up tayo sa ministry natin. Hindi tayo status quo lang. Hindi tayo upo-upo lang. Ngayon ay titingnan mo yung mga ministry natin, yung mga kabataan. And kahit na pagod ang mga kabataan, ang mga teachers or counselors from one ministry to the other, talagang dire-diretso dahil po ito po ang characteristics ng Iglesia ng Diyos na totoo. Even the gates of hell will not prevail. Ayan. So tayo po ay hindi sa defensive side. Na ang mga kalaban ay talagang nag-a-atake sa atin, nag-o-offensa sa atin. Hindi po. We are on the offensive side, my dears. Hindi po tayo lamang nakatayo at nakatingin na po ang nangyayari. At sort of testimony, kanina po sabi ko, nako, itong kids game na ito, dahil ang concept natin ay citywide, yung nakita namin ng mga bata sa Molino na 170. Sabi ko, parang hindi pa natin kaya ito. Counselors pa lang, kulang na tayo, buti na lang nandito mga taga-Bacolod. So, we praise the Lord na ang ministry ng Panginoon sa Bethel ay tumutuloy because we are in the offensive side. Hindi po tayo nasa defensive side lang. The Church of God. Sabi ni Kristo, ibig ko, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Ayan. Kaya cheer up mga kapatid. Huwag matakot. Dahil nasa opensa po kayo, ang Panginoon ay nagsabi noon. Okay, next po. Give glory to God means ito pang uses of the word glory. Yun doon po sa Exodus chapter 40 verse 34. Glory that filled the temple, yung Shekinah glory. Number 2, a unique representation or distinctive of appearance. Doon sa 1 Corinthians 15:39. May glory ang isang star, may glory ang isang star. Hindi parehas ang glory ng dalawang stars. Okay? May appearance sila, may distinction sila. Kaya tayo din daw, sabi ng Panginoon, kung nandun na tayo sa langit, together with Him, may distinction tayo. We have not the same glory with one another. Wow! Ibig sabihin, hindi pantay-pantay ang ating sinag. Mas marami siguro ang sinag ko dahil kalbo ako. Hiro lang. Ang sinag ng isang Kristiyano ay different from another sinag ng isang Kristiyano. Depende po sa ginagawa mo ngayon sa Panginoon habang nandito po kayo sa mundong ibabaw na ito. Kaya kung ganon may iba ang sinag ng buwan, may ibang sinag ng araw, ang bawat isang star ay may different na mga sinag. Yun po ang kanilang glory. Different in appearance. Number 3, kung sabi na magnify or glory, magnify or elevate, shedding radiance or splendor on another. To magnify and elevate the Lord God as we diminish and deny ourselves. Sa John 3:30. Ibig sabihin, ang glorify na ito, the glory of God will be seen here at Bethel Fundamental Baptist Church because that is the goal of God for His church also. And this is our goal, that God's glory will be seen, that we glorify the Lord. We magnify and elevate the Lord Jesus Christ. We diminish ourselves. He will increase. Sabi ni Jan, anong sabi niya? He will increase and I will decrease. Hindi po tayo mag-i-increase at ang Panginoon ay mag-decrease dahil hindi makikita ang Panginoon kung gano'n ang mangyayari. This is the point of John. His declaration, sabi niya, He will increase and I will decrease. Ito po ba ang ating goal din sa buhay natin? Lord, kayo po ang mag-increase sa aking buhay.
buhay. Kayo po'y makikita sa aking buhay. Ikaw ang nakikitang sinag sa aking buhay. At ako po ay magdidecrease. Ang Maimon Sarnicula po ay magdidecrease. At lahat-lahat po tayo dito ay magdidecrease. Dahil inilibate natin, minamagnify natin ang ating Panginoon. Sana po lahat-lahat po tayo ng ating goal na i-magnify natin ang Panginoon. Kung ma-magnify na natin ang Panginoon sa ating buhay, kung nandito sa church natin, sa Bethel Fundamental Baptist Church, o kung saan man tayo, when each person magnifies the Lord, ano po mangyayari sa church? The church also glorifies. Kaya hindi pwede na ang kalahati lang ang mag-glorify sa Panginoon, di ba? Ang kalahati ay hindi. Hindi pwede. And we want that all of us, through the help of the Holy Spirit, through studying the Word of God, that we will elevate and magnify the Lord. Next, please. Now, the church is represented by individuals. Tayo. Okay? Tayo po ay represented dito, and we are called church. Hindi ang building, kundi tayo mga tao. 1 Corinthians 1:2, balik po tayo sa binasa kanina ni Joseph. 1 Corinthians 1:2, sabi po niya doon, to the church of God, which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling, with all who in every place call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Ito pong characteristics ng church ng Panginoong Yesus, ang individual na mga members ng church na ito. Sa Corinth, sabi niya, who have been sanctified in Christ. Ano ibig sabihin ng sanctified? The Lord of God has made us holy. And sanctified in the sense that we are separated from sin already. Okay. The Lord has sanctified us. He separated us from sin. And then we are already in place in righteousness sa harap ng Panginoong Diyos. Set apart from sin in Christ Jesus. You cannot be separated from sin apart from the Lord Jesus Christ. So if you have the Lord Jesus Christ in your heart, then you are separated from sin. Ang ibig sabihin, in principle, you are not doing sin anymore. Araw-araw, gabi-gabi, na parang ang almusal mo ay kasalanan, ang tanghali ay kasalanan, ang kinakain mo sa hapunan ay kasalanan din. Pero ngunit, ikaw ay sa kay Kristo na, you are shying away from those things because, first of all, in principle, you are already clean. Ikaw ay malinis. Sa ating mga bahay, sino po sa inyo naghuhugas ng pinggan? Marami. Sino tagahugas? Marami naghuhugas ng pinggan. Si Kuya Aklen naghuhugas ng pinggan. Sino pa po ang naghuhugas ng pinggan? Pagkatapos inyong hugas ang pinggan, ang ginagawa nyo ay nilalagay ang pinggan saan po? Sa malinis na lugar. Pagkatapos may kumain na naman na isang tao dyan. Tapos hindi niya hinugasan ang kanyang pinggan. Nilagay niya doon sa hinugasan mong malinis. Okay ba yun? Hindi. Dahil ang malinis sa bahay ay sineseparate natin. Ang mga madumi ay sineseparate din natin. Dahil hindi pwede na ipunin natin ang mga malinis at ang mga madudumi sa isang lagayan lang. Kaya dito sa Corinthians sabi niya, touch not the unclean thing. Kung ang Panginoon po ay nagpa-practice ng separation galing po sa malinis at sa mga hindi malinis at sa mga malinis, then we should also do that. Sabi niya, we are already sanctified. Alam mo po, ang mga taga-Corinto na ito, alam niyo ba kung anong mga taga-Corinto, mga Kristyano, ay masyadong fleshly.
Ibig sabihin, ang gusto lang nila sa kanilang katawan ay gusto nilang gawin. Ang sinasabi doon ng karnal daw, karnal. Gusto nila ang sa kanila. Nag-aaway-away sila dahil marami silang pastor doon sa iglesia na yan. May si Paul, si Apollos, si Cephas, at nilagay mo nila Panginoon, si Jesus. O ako kay Pedro ako, okay. Sino ang gusto kay Pedro? Punta kayo rito. Sino ang gusto na si Apollos? Dito kayo. Kung sino ang gusto kay Pablo, nandito po kayo. Ay, wala kayo. Kung sino ang gusto kay Kristo, dito kayo. May nagsabi sa akin just last week, ang problema nila daw sa kanila iglesia, dahil may maraming pastor, ay nagpapaligsahan sila. May mga tao na nagsasabi sa parang politiko ba? O, sino bang pastor ang gusto mo? Sino bang gusto ng pastor? Okay, dito ka sa akin. Dito ko kay pastor. Sila naman ang kay pastor. Alam niyo, that is a modern Corinth. Karnal sila. Ngunit kahit ganun pa man ang kanilang buhay, sabi ng Panginoon, you are already sanctified, you are already clean. Okay? Tapos po, grace was given in Jesus Christ. Verse 4. Binigyan din sila ng grace. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus. Itong biyaya ng kaligtasan ay binigay na rin sa kanila. Okay? And enrich in Him. Sila po ay mayaman sa kay Kristo. Ganito po pala. Kung nasa kay Kristo ka, mayaman ka. Hindi siguro sa mga pera-pera, ngunit mayaman ka dahil si Kristo ay ang may-ari ng buong mundo. Kung nandiyan ka kay Kristo, ikaw po ay na-enrich ka rin. You are being also matured sa kay Kristo. Next, spiritual gifts. Itong mga taga-Korinto na ito, kahit ang carnal sila, marami nila sila mga spiritual gifts. At marami natin, mababasa natin yan sa book of 1 Corinthians. Mga spiritual gifts, marami sila. Nagpapaligsahan din sila. Kung sino-sino ang marami mga gifts dito. Gifts of tongues, gifts of prophecy, gifts of giving, serving, mercy. Ang dami. Nagpapaligsahan sila kung sino ang pinakamarami sa kanilang gifts. Ngunit, binigyan din sila ng Panginoon doon. Pero ito ba, maganda rin ito. They are also waiting for the revelation of Jesus Christ, the second coming. These Christians are waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. Not the judgment, but the coming of Jesus Christ for the church of Jesus. That is the rapture. 2 Corinthians 1:14. Itong mga tao na ito ay they are enriched with this blessings. Ang dami-dami nila mga blessings. But ito ay, ang mga tao na ito ay represented already sa loob ng iglesia. Ito po silang mga tao na ito. I hope and pray na tayo po ay ganito din. We are already sanctified or separated from sin. The grace that is given to us by the Lord, not only salvation but a lot of graces. Enrich in Him. Nandito po, wala po tayong self-pity. Wala po tayong mga ganyan dahil we are already rich in Him. We have spiritual gifts. Kahit isa, meron po kayo. At gamitin po natin sa Panginoon. At ito ba, are you waiting for the coming of the Lord? Maybe tomorrow? The imminent coming of the Lord Jesus Christ. Hindi ibig sabihin kung kailan, kundi anytime Jesus Christ will come. Anytime, yun ang ibig sabihin natin, the imminent coming of the Lord Jesus Christ. Hindi natin iisipin na aantayin natin ang mga signs of the times. Siguro end times na ito. No? Siguro darating ang Panginoon na end times na ito. Hindi po yung ganun. Ang coming of the Lord Jesus Christ ay imminent. Ibig sabihin, He could come any time. Kahit na hindi pa tapos yung mga signs na yan na sinasabi nila. Hindi po. Don't wait for the end time. But wait for the imminent coming of Jesus Christ.
He could come anytime as a thief in the night. He could come anytime. Last week, ang likod natin ay ninakawan. Limas ang kanilang TV. Ano pang nalimas diyan, Kuya Bernard? Bigas nila, limas din. Ang stove nila, limas din. Nako. Jesus Christ is coming. Hindi siya magsasabi sa atin, oy, bukas! Katulad ng mga nanakaw. Bukas, nanakaw ako dyan sa bahay ninyo, ha? Ganun ba yun, no? Jesus Christ could come anytime. The imminent coming of the Lord Jesus Christ. This is the characteristics of the church in Corinth. Nandito po. Next, please. Now, as we glorify God individually, we glorify Him as a church. Totoo yan. Kung lahat-lahat po tayo dito ay glorify sa Panginoon, then as a church, we glorify Him. 3 actions na pwede natin siya i-glorify. Makikita natin. Number 1, cultivate a habit of including the Lord in every segment of your life. Yan ang sinasabi kanina na so 1 Corinthians chapter 10 verse 31, do all to the glory of God. Whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. So the Lord will help us cultivate this habit of including the Lord in every segment of our life. Hindi lamang part of the segment of our life, but all of the segments of our life ay nandoon ang Panginoon at we glorify Him. Meet Him often and meet with Him alone. Not only in the church that you meet God, but in your house or wherever you go, so office man, you meet Him alone. Make that as a habit. Cultivate a habit of meeting God alone. Number 2, to glorify God, refuse to expect or accept any of the glory that ought to be God's. Do not accept. You refuse to expect any of the glory. Ako nagpatayo niyan. Nagpintura niyan. You are soliciting glory to yourself. Ginawa ko yan. Ako ang nagpa-aral yan. Ako ang nag-ganda. No, don't do that. If we want that the Lord will be glorified in our lives, refuse or expect. Don't expect any glory. Because hindi naman ibibigay sa Panginoon yan, ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, I will not share my glory to anyone. Don't expect. Don't refuse to expect or accept any of the glory that ought to be God's. Admit that we have a problem of pride. May problema tayo dito. Marami tayong mga problema dito. Itong pride na ito. Pride chicken. Okay. Kung ano man mga pride, mayroon tayong talaga niyan. But acknowledge it, Lord, this is bothering me. I have this tendency to solicit glory from other people. Kaya hindi tayo kagawa-gawa ng mga menial na mga bagay nito because it will not glorify us. Hindi tayo pwede gumawa ng mga dirty works because it will not glorify us. We could not work any of the things that is associated with servants because that will not glorify us. Hindi tayo pwede utos-utusan because it will not glorify us. But you know what? Admit that we have a problem of pride. And we only give glory to God because that is His right. Number 3, maintain a priority relationship with Him that's more important than any other on earth. Itong gagawin natin. Ask this question, will this bring glory to God?
or to me? Kung may ginagawa po tayo ng isang bagay, ask this question. Kung minsan hindi na tayo nag-iisip, Minsan hindi na tayo nagtatanong, ito bang ginagawa ko ay makapagbigay ng glory sa pangalan ng pamilya ko? Ito ginagawa ko ba ay makapagbigay ng glory sa anak ko? Ito bang ginagawa ko ay makapagbigay glory sa aking pangalan? Itanong natin, ito ba ay makapagbigay ng glory sa Panginoon? Lord, will you be glorified if I do this? Lord, kung magsisinungaling ako, will you be glorified in my life? Lord, kung ganitong gagawin ko, will it bring glory to your name? Lord, if it will not bring glory to your name, then stop me in doing this. And the Lord will answer your prayers. Because that is not the purpose of the Lord, that you will be glorified. Lord, kahit masakit sa damdamin, dahil ikaw po ang gusto kong i-glorify, let it be. Panginoon, kahit maraming consequences mangyayari sa aking trabaho, because I want to glorify you, then let it be. And the Lord will honor you. Itaga mo sa bato yan. The Lord will honor you because you have given first place Jesus in your life. Bakit nagkagulo-gulo po ang buhay natin? It's because in one time or another time, we have not given glory to God, which is supposed to be His. We give glory to ourselves. That is why nagkakagulo-gulo ang ating buhay. Na-memorize natin yan, di ba? Matthew 6:33. Ano po yan? But, don't forget the word, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po yun ang pinaguguluhan ng mga tao? Raiment, pagkain, o kung ano man naman ang mga na nandoon sa chapter 6 of Matthew. Lahat. Sabi ng Panginoon, di ba, ang 2 sparrows ay binibenta sa isang farthing. Ayan. Masyadong mura. Parang 1 sentimo, 2 maya. Dapat isa lang yun eh. May buy one, take two na pala doon dati. They will buy 1 maya, they will take another one. So, they will buy 1 and they will take 2. Because, ang maya na isa ay kung sa Cebuano pa, pakapin. Wala na bang dagdag dyan? Dagdag na lang yun. Ngunit sabi ng Panginoon, walang isang maya na nahuhulog o namamatay na hindi nag-a-attend ang Panginoon ng kanyang funeral service. No one sa mga maya na nahuhulog, na namatay, marami sila lumilipad, di ba? Isang, anong tawag sa kanila? Flock. Dami lumilipad, hindi nila alam kung sino nang nahuhulog, sino nang namamatay. Wala silang pakialam. Ngunit, kung ano man ang nahuhulog doon, ang Panginoon nandoon, alam niya kung sinong nahulog doon. Nag-attend pa daw siya ng funeral service ng maya na yan. Ganon katindi ang Panginoon sa inyo. Seek ye first the kingdom of God. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Itaka mo sa bato yan. Kaya lang kung minsan, Panginoon, hindi ko, kailangan ko ganito, magtrabaho ko dito, ganito, para po sa aking pamilya, para tayo nakakaalam ng lahat-lahat. Give it to the Lord. Okay? Give God the glory by doing that. Maintain a private relationship with Him. That is more important than any other thing on earth. Will this thing bring glory to God or to me?
So, that is the purpose of the church, to glorify God. Number 2, ang objective. Dito tayo po minsan nagkakagulo-gulo. No? Kasi mix natin kung anong purpose ng church at ang objectives ng church natin. Kaya dito ang objectives ng church natin. Una po ay worship. Actually po ito ang kabuuan ng church natin. We are worshiping the Lord. Wherever we go, we worship the Lord. Worship the Lord means we give Him glory, we serve Him, we minister to Him. Service, that is worship. Instructions, may pagtuturo ng salita ng Panginoon. Dito, sa Bethel Fundamental Baptist Church, we give due prime importance to the teaching of the Word of God. We have 2-7, we have Sunday school. We are instructed here sa church, and that is also a form of worshiping the Lord. Fellowship. Last 2 Sundays, we have the instruction of fellowship. Ang fellowship na ito hindi lamang nasa pagkain. Ang fellowship na ito hindi lamang kung saan-saan ka, okay, magkaroon tayo ng fellowship. No. Ang fellowship na ito ay nandito na sa atin. Innate na po sa atin yan because we are in fellowship with the Father. We are also in fellowship with the Son of God. We are in fellowship with one another. Makikita natin that we have come together because, first of all, nandun na po sa atin may fellowship tayo. And that is the objective of the church. Evangelism. Marami po tayong ginagawa sa evangelism. Wala ako dito sa June 1, ngunit nakalagay doon sa ating program ay Harvest. Mag-i-invite po tayo ng ating mga kaibigan na hindi pa po sila naligtas sa kanilang mga kasalanan. O sa palagay mo ay hindi pa sila ligtas. Imbitahan po ninyo dito sa church and we will share to them the Word of God. June 2, and we give also premium to that. Evangelism. Okay, next please. Introspection of the church ministry. Ito po gusto ko i-share sa inyo as a last thing dito sa umaga na ito. Kinuha ko ito kay Warren and David Wiersbe. Wiersbe ba yun? Wiersbe? Wiersbe? Wiersbe. Kung ano ba yun? Okay. Ito po ay ang sinabi nila, and I would like you to take note of these things. Dito po ay sa ministry po natin, sa church natin dito sa Bethel Fundamental Baptist Church, and it is also applicable individually, dito po sa church ay applicable nito. Una po, the foundation of ministry is character. Ang ministry po natin dito po sa church natin, ang foundation po doon ay character. Although nandun naman ang Biblia, pero nakikita sa labas ang ating pag-minister sa ibang mga tao, especially when we are evangelizing or kung ano man natin ginagawa. Character is very, very important to the person who do the ministry. Okay, young people, listen to this. Kayong mga leaders, mga prospective leaders natin, ang character po ninyo ay very, very important if you are doing the ministry. Sabi nila si Kibuloy daw ay may mga anak, wala namang asawa. Character po yun. Poor personal character will greatly affect the ministry. Proverbs 4:23. Spring. May spring integrity doon. Spring doon ang character mo kung sino ka. Ang ministry po ay babagsak depende sa character of the person who are doing the ministry. Maraming kong problema namin dati sa church. Especially sa choir. May mga tao na kumakanta sa choir, pero yun pala, hindi namin kilala ang kanilang karakter. May nakita silang isang tao doon. 2:00 ng madaling araw, may isang member ng Manila Baptist Church na dumaan sa isang kanto. Nakita niya ang isang miyembro ng Manila Baptist Church Choir. Doon sa kanto din. Gumaganyan. Ang katabi niya ay mga ganyan. 2:00 na madaling araw, nakatayo doon.
At ang kasama niya ay mga ganyan. Alam niyo na siguro kung anong ibig ko sabihin. So it's mind-boggling. Ano siya? Sino siya? Ano ang kanyang karakter? May problema din na isa. May problema sa ganito, sa pera. Hiram dito, hiram doon, hindi nagbabayad. Kaya, may problema sa karakter. Siya ay isang miyembro ng isang ministry. Mag-ingat po tayo. Hindi lang tayo gumagawa ng ministry because we want to do it. But the foundation of the ministry is what? Character. The nature of the ministry service. Mark 10:45. If Jesus Christ washed the foot or the feet of the disciples, that is service. Number 3, the motive for the ministry is love. The measure of the ministry is sacrifice. Ay, hindi ko pwedeng ibigay yan. Hindi ko pwedeng sakripisyo yan. Sa gawain ng Panginoon, kumuha na lang kayo sa budget dyan, hindi ko pwedeng sakripisyo niya. Akin yan. Number 5, the authority of the ministry is submission. This is not a CEO character of like the world's company. Hindi tayo CEO dito. Kundi lahat po tayo ay magsasubmit to one another. The purpose of the ministry is to glorify God. Number 7, the tools for the ministry are prayers and scriptures. The privilege of the ministry is growth. Hindi mo pwedeng i-stop ito. Ang growth ay nandiyan palagi. Tumataas. Tayo ay overgrown na tayo dito. Kailan tayo magsimula ng building natin? The power of the ministry is the Holy Spirit. The model of the ministry is Jesus Christ. Nandito ba tayo? I pray that the Lord will help us as we are members of Bethel Fundamental Baptist Church. Tayo po'y gumagawa para po sa Panginoon, hindi sa tao, hindi kung saan man. But we want to glorify God sa lahat-lahat po natin mga ginagawa. No more, no less. Kung pumapasok ang mga individualism at saka mayroon po tayong ulterior motive, ang Panginoon po ay magsa-stop noon because this is His work. This is not yours. This is not mine. Ang Panginoon po ay gagawa ng paraan para i-stop yun. At kung ano man ang mag-glorify sa Kanya, it will go on. It will continue because we are glorifying the Lord. Hindi ko alam kung yun ang po ang katapusan. As we continue the ministry that God has given to us as a church, we may not forget the purpose why we are here. This will keep us on target in serving the Lord. So, ganun po ang iglesia. Ganun po ang ministry ng binigay ng Panginoon sa atin. This is to glorify Him. The purpose and objectives are. That is very simple. How do you remember the objectives of a church? Just remember your wife. You are married to your wife. And you remember that is our objective. I will marry my wife. Okay. Wife means W, worship. I, instruction. F, fellowship. E, evangelism. Ayan. So, yun ang objectives natin. Worship, instruction, fellowship, evangelism. At saka iba po ay nandoon na rin. Kasama na rin doon. Pero yun po ang mga importante mga bagay na ating malalaman ngayon. We pray that the Lord will help us here at Bethel Fundamental Baptist Church. We are growing, and I pray that all of us here are saved, accepted the Lord Jesus Christ as our personal Savior because this is the character of the church. Hindi tayo phantom church. Yung unang-unang style ng church ay sa New Testament sa may Book of Acts.
wala silang sarili nila. Ang lahat-lahat na sa kanila ay binibigay nila. Wala silang doon sa mga bahay-bahay. And sana yun din ang ating iniisip. Ngayon ay may mga properties tayo. Pero itong church na ito ay tabernacle lamang. Lumilipat-lipat tayo. This is just for the sake that we will house the ministry. Pero hindi po natin ginagawa. Okay, let's pray. Thank you, Lord, because you are good. You are good to Bethel Fundamental Baptist Church. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to be a member of this local church, as we are also members of the Universal Church. We pray, Father, that all of us here have come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ, and that is the reason that we can go on keeping on the ministry that you have given. Help us, Lord, as we purpose in our hearts to glorify you individually. We glorify you as a church. And all of us, Lord, may we open our eyes that there are still ministries that needs support. That we know, Lord, that if there's a ministry without support, this ministry will collapse. And we pray, Father, that all of us here have a heart to minister and to serve. In Jesus' name.